Magandang hapon, ngayon ay May 10, 2026 at narito ang update ukol sa minomonitor natin na si Bagyong Kaloy at sa maging lagay ng ating panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy pa rin na binabaybay ni Bagyong Kaloy yung karagatan. Huling namataan ang sentro nito sa layong 680 kilometers east of Surigao City, Surigao del Norte. Taglay nito yung lakas ng hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 55 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour and nananatili po itong malayo sa landmass natin and wala rin itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Maliban na lamang po na yung trough or extension nito ay posibleng magdulot ng mga scattered na mga pag-ulan bukas dito sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Caraga area. Mostly mga light to moderate po yung ina-expect natin ng mga pag-ulan, though hindi pa rin natin in-rule out yung possibility ng mga short duration or short period ng malakas na pag-ulan. Kaya naman doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan. And yung low pressure area naman na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility ay huling namataan sa layong 2,265 kilometers east of northeastern Mindanao. Hindi po natin ito nakikita na papasok sa loob ng ating area of responsibility. Also, unlikely din ito na maging bagyo and wala po ito magiging epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon po, easterlies pa rin yung prevailing sa malaking area po ng ating bansa. So, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin yung ating kalangitan. Kung meron po tayong mararanasan ng mga pag-ulan, mostly yung mga isolated o biglaan at panandali ang pag-ulan lamang, dala pa rin ng easterlies. At para naman dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Kaloy, generally northwestward or hilagang kanluran pa rin po yung pagkilos nito dito sa karagatan silangan ng Mindanao. Mananatili po itong malayo dito sa ating landmass and makikita din natin na patuloy din yung paghina nito ni Bagyong Kaloy kung saan hindi nga po ganun ka-favorable yung environment para po sa intensification nito ni Bagyong Kaloy and ina-expect natin bukas posible pong maging isang low pressure area na lamang ito. So again, wala po itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Wala po tayong nakataas na wind signals and also ina-expect po natin kung merong mga epekto ito or dali na mga pag-ulan, mostly yung trough or extension po nito yung magdadala ng mga pag-ulan bukas and by Tuesday dito po sa may southern portion ng Bicol and also sa ilang area ng Eastern Visayas at Caraga. Again, mostly mga light to moderate po yung mga pag-ulan na ina-expect natin na posibleng dala ng trough nito ni Bagyong Kaloy or yung trough ng low pressure area from Bagyong Kaloy. Para naman sa maging lagay ng ating panahon bukas, araw ng Lunes, dito sa buong bahagi ng Luzon, kasama na dyan ng Metro Manila, bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin po yung ating kalangitan. Mainit at maalinsangan pa din yung ating panahon, kaya hanggat maaari, limitahan pa rin yung ating mga outdoor activities. Kung hindi naman maiiwasan, lalong-lalo na po kung yung nature ng ating mga trabaho ay outdoor or sa labas, from time to time sumilong or magpahinga na lamang po tayo. Ugaliin natin yung pag-inom ng tubig and huwag natin kalimutan yung mga pananggalang natin sa direktang init ng araw. Also, pagsapit po ng hapon at gabi, possible pa din yung mga biglaan ngunit mga panandaliang pag-ulan lamang, dala pa rin ng easterlies. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 26 to 35 degrees Celsius. Sa Baguio ay 18 to 27. Dito naman sa area ng Tagaytay, yung maximum temperature maaring umabot hanggang 32 degrees Celsius. Sa Legazpi at Lawag ay 33 degrees Celsius at sa Tuguegarao naman ay 38 degrees Celsius. Bukas naman po dulot ng trough or extension ni Bagyong Kaloy. Possible po yung mga scattered na mga pag-ulan sa Eastern Samar, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Again, mostly mga light to moderate po yung mga ina-expect natin mga pag-ulan but hindi pa rin natin nire-rule out yung possibility ng mga short period ng malakas na pag-ulan. Kaya doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan. While dito naman sa rest ng Visayas at Mindanao, maging sa area ng
Palawan, bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin po yung ating kalangitan. Kung may mga pag-ulan tayong mararanasan, yung mga biglaan ngunit panandali ang pag-ulan lamang, dala pa rin ng easterlies. Agwat po ng temperatura sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa ay 26 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo ay 25 to 32. Sa bahagi ng Tacloban ay 26 to 31 degrees Celsius. Ang maximum temperature sa Cebu, Cagayan de Oro at Zamboanga ay maaaring umabot hanggang 33 degrees Celsius at sa Davao naman ay 35 degrees Celsius. Sa lagay ng dagat baybay ng ating bansa, wala tayong nakataas na gale warning kaya malaya makakapalaot yung mga kababayan nating mga isda, pati na rin may mga maliliit na sasakyang pandagat. Para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa from Tuesday to Thursday, mostly easterlies pa rin po yung makakaapekto sa malaking area ng ating bansa. Ngunit dito po sa Legazpi by Tuesday, posibleng yung trough or extension po ng low pressure area na galing kay Bagyong Kaloy yung magdulot ng mga scattered na mga pag-ulan dito nga po sa area ng Legazpi City. While for Wednesday and Thursday naman, less na po yung mga chance ng mga pag-ulan natin pero may mga isolated pa din, dala naman po ng mga localized thunderstorms. Well, dito naman sa Metro Manila at Baguio City, in the next 3 days, bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin po yung ating kalangitan. Mainit at maalinsangan pa rin yung panahon dito sa Metro Manila at sa malaking area po ng Luzon at possible pa rin yung mga biglaan. Ngunit panandali ang pag-ulan lamang, dala po ng easterlies. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 35 degrees Celsius. Sa Baguio City ay 17 to 26 at sa Legazpi City naman ay 25 to 33 degrees Celsius. Sa area naman ng Metro Cebu, Iloilo City at Tacloban City, bahagya maulap hanggang sa maulap din po yung ating kalangitan. Possible pa din yung mga isolated rain showers or thunderstorms, dala pa rin ng easterlies. Agwat po ng temperatura sa Metro Cebu ay mula 26 to 33 degrees Celsius. Sa Iloilo City ay 25 to 32 at sa Tacloban City naman ay 24 to 32 degrees Celsius. Dito din sa bahagi ng Metro Davao, Cagayan de Oro City at Zamboanga City, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap din po yung ating kalangitan. Pagsapit ng hapon at gabi, possible na may mga maranasan tayong mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog dala ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. Agwat po ng temperatura sa Metro Davao ay mula 25 to 35 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City ay 25 to 33 at sa Zamboanga City naman ay 25 to 34 degrees Celsius. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang hapon po.